Hi, this is Lane from London, Ontario, Canada, and I love Siligang sa Gabi, the podcast. Click the follow button and the notification bell para updated ka pag may bago tayong upload. Wow! Nagbabalik ang pinaka nakakata-cute na Halloween special ng Siligang sa Gabi. Welcome to Spooking Inaka, the hometown horror story. Hello sa inyo lahat. Aywa. Yes! Pero bago yan, hello ka-okras all over the world. I wonder if mainit sa loob yung mask ni Mike. Mainit. Tama. Mainit. Welcome to episode 202 of Siligang sa Gabi, the podcast. Pagpasensyahan niyo na po ang letter S ko kasi ngayon ay pinubuan ako na pinubuan ako ng pangil So hindi ko kayang mag-pronounce ng nakadikit na S. Ako po ang inyong Jed Setter na si Jed, together with our mga nakakata-cute na characters for today's video. Yan ang ating horny Eat Girl Isha. Hello, horny Eat Hello! Girl Isha. As a horny pink matter. Sa mga nakikinig sa Spotify, alam niyo na kasi i-check kung bakit horny si Isha. Nasa Facebook. Yes. At syempre, ating Rar. master storyteller na sumisigaw ngunit hindi naririnig. Alam mo, Niana. Si Mike Wento ako. Kailan ang reveal? Ngayon na, kasi hindi ko na kaya. okay. Oh my God. Ito ang aking totoong spooky costume. Ano yan? Happy Monday! Ang ganda! Happy Monday, guys! Hindi ko na kaya. Puyat pa siya. I love Monday it. na Monday ngayon, friends. So, Hello sa inyong lahat. kaya na yung Monday ko. Nakakatakot talaga ang Monday. Ginawa na nating tradisyon itong spooking ina. Kaya this week and next week, kwentuhan nakakilabot at nakakatakot ang ating dala sa inyong lahat. Diba? Oh my gosh. Uy, seryoso na to kasi last year, hindi nakakatakot yung ginawa natin. Ngayon, tatakutin ayoko din talaga ng natin. totoong nakakatakot. Oo nga. Tatakutin talaga natin sila kasi nag-send ng mga stories na nakakatakot yung mga ka-okra. Kung gusto niyo mapakinggan yung mga past Halloween specials natin, nandyan lang yan sa Spotify. Bakit ng S ko? Spotify. Kasama ang, kasama natin before si Nakapitanan ng Wag Kang Lilingon na podcast. Correct. Tapos, last Yes. year, nagpamahiin tayo at saka nag-scary Reddits. Spooking inan yung lahat. So, yan ang natin for the Halloween. So, kung gusto nyo i-marathon yan, kasama tong dalawang parating na episodes, i-go nyo na yan sa Spotify. Diba? Nagpadala sila sa atin ng napakaraming stories, kaya naman naging back-to-back ang ating Spooking Ina series. Kasi originally, dapat isang episode lang to. Pero ang dami yung pinadala sa amin, we had to do a back-to-back Spooking Ina series I episodes love it. for you guys. So, thank you so much. Hello sa mga nakikinig sa atin sa Spotify at mga nanonood sa atin sa YouTube and Facebook. Hello sa inyo. Magkaway-kaway kayo. Kaway kayo with your costumes. Hi. Yan. Dahil nakikita na nila tayo sa special cut ng ating episodes on Facebook and Spotify. Okay, so simulan na natin. Tulog na si Monday. Tulog na. Nakatulog na si Monday. Wait, papalitan ko ng pattern yung aking ilaw. Yes. Yes. Oh, gusto niya. Sorry. Yan. Sorry. Parang Pasko. But anyway, ituloy-tuloy na natin ang ating journey to 1 million downloads. Hoy, by the way happy 10,000 followers natin sa Spotify. Thank you so much. Wow. Salamat. Guys. Thank you so much. Thank you, 10K. Kaya naman ituloy-tuloy na natin yan sa 10 million. So 1 million downloads. Keep on sharing the pod and stream our episodes
Siligang sa Gabi Express on Mondays, 10 a.m. and Siligang sa Gabi main episodes every Wednesday, 12 noon, wherever you get your podcast. Diba? Yeah. So, simulan na natin ang pagbabasa ng mga spooking ina stories. Ano ha? Dadagdag pa ako ng eye bags ko. Bakit nagdadagdag ka pa ng eye bag? Para todo po ya talaga. Go. May background music ba, Jed? Wala. Hala. Sorry. Ano pala yun? Balot. Kasi yung tunog, as in parang, ewan ko kung marinig dito. Nagtaka rin tuloy ako. Alam, may narinig din ako Kaya hindi ko tuloy alam. Nakakaloka naman. Rinig yun dito. Hello mga ka-okra. And sa lahat ng Siligang, the podcast listeners all over the world. I love Ang it. polite naman nito. May proper greeting for everyone. I just want to share this creepy story that still haunts me till this day whenever nasasagi siya sa isipan ko. This is actually my mom's story and this happened way before I was born. I hope na magets nyo ako magkwento. Lol. Sana nga. Kasi hindi na namin matatanong. Sabihin natin sa kanila na hindi binasa ni Isha at ni Mike ang mga kwentong ito in advance. Yes. Ako lang ang nagbasa in advance. Kasi correct. Wala kaming as a producer, kailangan kong tingnan i-filter. kung hindi i-filter, kailangan ko lang kung ready ba siya or for the airwaves. Kasi syempre, Okay. wholesome So, podcast tayo. etong mga binabasa namin ni Mike, hindi siya edited. As in, hindi kung paano edited daw yan. sinend. Yes. As is. Okay. As is yan. Correct. Yes. Alright. Okay. Okay, I'll continue. Itago nyo na lang ako sa pangalang Mike. Joke lang. Lou. Ano ba yun? Hindi. Joke. Nakaloka. Nagkagulatan nga talaga. Hindi edited, tapos di ba nyo yung pangalan? Itago nyo na lang ako sa pangalang Lou. Yes. Dalawa lang kaming magkapatid at ako ang bunso. At halos 4 na taon ang agwat namin. Naikwento sa akin to ng mama ko nung one time na natanong ko siya about sa nahalungkat kong litrato ko nung bata na nakasuot na ng pangbabae with matching wig. I thought it's just a funny picture. Wala, natakot ako. Bakit ako natatakot? Bakit? Wala pa? Hindi ko alam. Ito pala yung picture Si CR yata ako. Si CR. Tatay ka. Like how parents making fun of their kids and document it. Nangyari to sa probinsya mga late 80s. Magdadalawang taon pa lang ang kuya ko. Bago ako ipanganak, balak talaga ng mga magulang ko na sundan ang kuya ko, kaya nagtry sila na bumuo at ang gusto nila ay magkaanak na babae. Nagbuntis si mama pero hindi naging madali ang pagbubuntis niya. Bumagsak ang katawan niya sa madalas nitong pagkakasakit. Ang kwento sa akin ni mama, lagi daw siyang binabangungot at ang panaginip niya lagi ay may hawak siyang bulaklak pero may mga taong walang muka. Oh my God. Ang laging umaagaw ng bulaklak sa kanya ng sapilitan. Ba't naman ito yung tinatapat mo sa akin, Jidna? Kinabutan na talaga ako, promise. Kalma nyo lang. Ito namdalan to. The best is yet to come. Wala pa yan, mga best. Nako, nakita ko dito ikaw next, Mike, sa after ko. So, baka nasa iyo yung twist. Oh my God. Okay, game. Okay. Go. Hanggang isang araw mula sa masamang panaginip, nagising siya isang gabi na sobrang bigat daw ng nararamdaman niya sa bandang tiyan. Pagdilat niya, nakita niyang nakaupo sa tiyan niya si Papa na nakasuot ng purong itim at nakatitig sa kanya habang nakangisi. Ano yung nakangisi? Nakangiti. Oo, sumagal. Oh no! Asa na yun? Sa sobra daw niyang takot, walang boses na lumabas sa bibig niya. Paglingat niya sa tabi niya, oh my God! Ayoko na basa! nandun naman daw si Papa. Uy, kinikilamutan ako. Hindi pala natin kaya to. Kaya nyo yan. Bakit ba tayo Kaya natin to, guys. Kaya natin to. Ba't natin ginawa to ulit? Anyway,
Paglingat niya sa tabi niya, nandun naman daw si Papa na mahimbing na natutulog. Pinilit niyang sumigaw para gisingin si Papa o gumalaw man lang pero wala siyang lakas. Pumikit daw siya at nagsimulang manalangin sa isip hanggang sa maramdaman niyang nawawala na ang bigat. Oh my God. Nang maramdaman niyang naigagalaw niya na ang kamay niya, muli niyang dinilat ang mata niya at wala na doon ang nakadagan na sa tiyan niya. Ginising niya si Papa para ikwento ang nangyari at pinakalma lang siya ni Papa at sinabing bangungot lang lahat ng iyon. Nang mahimasmasan, nagpasama si Mama kay Papa para alalayan siyang alalayan siyang umihi. Nasa bahay sila. Natutulog na. Sorry. Paano uuwi? Umihi. Alalayan siyang umihi. Kung kailan ako uminom talaga. Sorry. Lumabas sa ilong mo ba? Uy, nakakapaling ba? Yung nakabato sa tiyan. Ikaw naman. Go, Mike. Okay, ako na. Para lang sa konteksto, yung luma naming bahay sa probinsya ay kubo. Ang flooring namin elevated from the actual ground floor na mga 1.5 to 2 meters. Tansya ko if my memory serves me right. Gawa siya sa kawayan pero may mga space in between. Yung masisilip mo yung lupa sa ilalim. Very probinsya nga talaga yung bahay nila. Yes, totoo. Actually, growing up, normal lang sa akin yun. Pero ngayon, medyo nagtataka ako ba't ganun ang yari ng bahay namin before. Haha, siguro dahil mahirap lang kami, kaya masyadong mahal pag pinagtikit-tikit ang kawayan kasi mas maraming materials ang kailangan para mabuo yung flooring. Haha. So kasi nga, yung mahirap paggamit mo yung yung mga kawayan. Mahirap talaga isakto na magkakadikit. Totally wala kang makikita sa ilalim. Correct. Oo. Kasi iba-iba yung pagkahiwa nun, di ba? Iba-iba yung groove. Iba-iba yung, correct. I find it creepy now, but at the same time, I feel grateful na kahit papaano, nakakaluwag-luwag na kami sa buhay ngayon. Oh, good job. Okay. So back to the story. Dahil ay, ito na, tinuloy na niya. Ayoko nang basahin. Dahil ang CR namin ay nakahiwalay sa mismong bahay. Ay, wag na kayo lumabas ng bahay. Ayoko na ituloy. Lalabas sila ng bahay. Wag na umihi. Oo, tiisin na lang niya. Pag umaraw na. Ibuntis nga. Di ba pag buntis ganun, yung parang naiipit yung bladder ng mga babae. Ba't kasi nabuntis? Sorry. Okay. The CR namin ay nakahiwalay sa mismong bahay, as in nasa labas at likod bahay siya. Kaya siguro palikuran ang Tagalog nun. Oo nga no, kasi nasa likod ng bahay. Galing. Okay, may natutunan ako. Isang taon pa lang ang kuya ko, kaya takot si mama na iwanan siya lalo na sa nangyari. Kaya nag-arinola na lang siya. Ayan, very good. Okay. Very good. Para convenient. Totoo naman. At ayun na nga, habang umihi daw siya, naanigan niya sa espasyo ng flooring. Ay, ayoko na, Jay! Kaya mo to. Kasi, tandaan natin meron daw space yung mga kawakawayan na sahig nila. Oo. So yun yung... Naiiyak ko. Papay, samahan mo ako. Enjoy pala to, no? Yung kayong dalawa na lang natatakot kasi nabasa ko na. Samahan mo ako. I love wala it. yung iPads ko pag pinatasa ko yung luha ko. Nagpasama na ako kay Popoy. Samahan mo ako, Popoy. Wait lang. Naaninagan niya sa espasyo ng floorings namin yung gumagaya kay Papa. Bakit nandun? Huy, bakit nandun? Kasi nga, malalaman mong sagot mamaya. Ituloy mo yan. Okay. Ay, naaninagan niya sa espasyo ng floorings namin yung gumagaya kay Papa na nakaluhod habang nakatitig sa kanya. Kalukan, diba? At so, sobrang natakot siya na hindi panaginip ang lahat. Habang kinukwento to sa akin ni Mama, nagtatayo ang mga balahibo ko. Ay, pareha, same nangyayari. Correct. Kilabutan ako.
At nangingilid luha ko sa same din. Hindi kaya yan. Ikaw yun in your past life. Oh my God. Nangingilid luha ko sa sobrang takot. Napahiyaw daw siya sa pagkakataon na yun at huli na lang daw niya natandaan nang may narinig siyang matinis na tunog sa tainga niya. Then ayun, nawalan siya ng malay. Oh my God. Just scary. Wala, may isang paragraph pa. Meron pa isa. Okay, kinabukasan, nagising na lang siya, tas andun mga kamag-anak namin. Tas umiiyak ang papa kasi nakunan pala si mama. Oh no. Sorry to hear this. To read this. To tell you this. To tell. Saka Gulo nag-tell na. sa atin eh. Ay, siya pala. Siya Pero tayo nag-tell. nag-told sa Sorry to know podcast. this. Sorry to know this. Ay, dahil siguro mahirap lang kami noon at nasa liblib ang probinsya, hindi sa ospital lumapit ang magulang ko, kundi sa mga albularyo. Ang nangyari kasi ay 2 linggo pa bago lumabas ang inunan o placenta kay mama at fresh pa daw ito at hindi nabulok man lang. Ang sabi daw sa kanila ng albularyo ay kahit anong mangyari ay never magkakaanak si mama ng babae dahil may nagkagusto daw sa kanyang engkanto. At kung hindi man siya ang makukuha nito, ang magiging babae na lang niyang anak ang kukunin. Unless maghiwalay sila ng tatay ko, dun lang siya pwedeng magkaanak ng babae. Sa isip ko, parang timang Okay na eh. Doon naman eh. sa isip ko, parang timang lang. So, sino bubuntis sa kanya kung hiwalay na sila ni Papa? Tama. Correct. Baka yung engkanto ang Ay, gusto mo oo. sa kanya. Kasi ang ng engkanto, kung hindi kita makukuha, yung babaeng anak mo na lang kukunin ko. Yun daw yung sabi ng albularyo. By the way, inalis ko na po yung pangil ko kasi hirap na po ako magbasa. Kaya, inalis ko na. Oh my Wait God. na, itutuloy na natin. Matapos nun, nagbuntis ulit si mama at ako na nga ito. 6 na taon na ako nun pero takot pa rin si mama sa sinabi ng albularyo. Kaya napagdesisyon nila mama na mag-ampon na lang ng sanggol na babae since pangarap talaga niya magkaanak na babae. Okay. May malayo kaming kamag-anak na nagbuntis ngunit ayaw i-keep ang baby kaya nagpresenta sila mama na sila na lang ang umampon. Pinangalanan nila ito na Ira. Sex bomb. Ano ba yan, Jen? Sorry po. Kasi kanina nabanggit natin si Ira kaya natawa. Oo nga, sorry. Sorry, Okay. Lou. Oo. Pinangalanan nila ito na Ira. Naalala ko pa lahat kung paano sa amin binawi ang bata sa loob ng 1 buwan. Muli, nagsimula ulit si mama managinip ng mga taong walang muka na sa pilitang kinukuha sa kanya ang hawak niyang bulaklak. Isang gabi, nagising siya sa parehas sa panaginip at nakita niyang gising si Ira. Oh no. Ngunit hindi umiiyak. Nakatitig lang daw siya sa isang sulok ng kwarto namin. Pucha. Kinabahan na raw si mama noon at pilit niyang inaalis ang isip sa kung ano-anong bagay. Hanggang sa marinig niya daw na may boses na bumubulong sa ulunan ni Ira. Oh my God. Pero hindi niya maintindihan hanggang sa mawala na lang yung boses. Kinaumagahan, nagising ako na wala sila mama at papa. Sinabi ng tita ko na sinugo daw sa hospital si Ira. Hala. Ang kwento sa akin nila mama, nagising sila ng umaga na hindi humihinga si Ira. Oh my God. Ang sabi sa hospital ay pneumonia daw ang kinamatay ng kapatid ko. Pero wala daw senyales ng sakit si Ira. Kasi nga feeling ko, pilit nilang ginagawa ng paraan na magkaroon ng baby girl. Baby girl. So, ay, hindi talaga pumapayag yung Kinuha. love na engkanto. So, na-depress si mama noon at matagal bago siya bumalik sa dating sigla. Naalala ko pa noon na si Papa lang ang gumawa ng kabaong ni Ira. Uy, parang very magnifico. At kami pa ang nagdikit ng mga pinagtagpi-tagping bulaklak sa kabaong ni Ira. Lumipas ang maraming taon, hindi na kami nasundan ng kuya ko.
naghiwalay ang mga magulang namin nung high school ako. Ay. Correct. Nag-ampon si mama ng babae na mas bata sa akin na ang 4 na taon. At siya na rin ang nagpaaral at sa ngayon may pamilya na kaming lahat. Hindi nakapag-asawa ang nanay at tatay ko. At wala kaming nabalita ang nagka-partner naman sila. Kaya may pagkakataon dati na binibiro namin sila na wala naman palang third party. Bakit hindi na lang #muling ibalik? #muling ibalik? Simula nung nalaman ko ang kwento, tinanong ko sa nanay ko kung naghiwalay ba sila dahil sa sinabi ng albularyo. Pero hindi naman daw yun ang dahilan. Sana nauunawaan nyo tong kwento ko at salamat sa pagbabasa. I'm one of your silent listeners since last year and lagi ko sinishare sa mga kaibigan ko ang podcast ninyo. I hope na tumagal at tumatag pa ang Siligang sa Gabi dahil marami kayong ngiti at aral na nabibigay sa mga listeners ninyo. Yun lamang, paalam. Lou. Grabe. Uy, thank you Thank you, Lou. Thank you, Pero Lou, sa pag-share ng podcast. At ito talagang story na to. Alam mo, nung binabasa ko siya nung nagpe-prepare ako ng episode as a producer. Grabe talaga, as in, parang, alam mo, parang nag-curl yung mga toes ko habang binabasa ko siya. Thank you din, Jed. Binigay mo sa akin yung juicy part. Siyempre, alam naman saan ko ba ibigay. Grabe ka. Shit talaga. Siyempre, yung mga siwang sa floor sa'yo na yun. Di ba? Hindi ko na kung ako lang din kasi, okay lang naman na makita sa siwang ang ko. Pero kung ibang tao kasi, nakakatakot. Parang iba ang may gusto mong makakita ng siwang. Same na makakita ng portal mo. Di ba? Makita ang siwang mo. Portal. Kakaloka. Pero ito kasi parang story ng engkanto and bangungot, 'di ba? Oo. Very common sa paniniwalang Pilipino yung bangungot. Binangungot na ba kayo ever? Ako, oo, ganun ako. Ako, Ay, totoo. Anong napanaginipan mo? May mga times na parang gising yung diwa mo, tapos di ka makadilat, hindi ka magalaw yung katawan mo. May takot ka. Pero ano yung nakikita mo? Ako dati meron akong girl na nakadagan sa akin. Yun ang totoong bangungot ni Mike. May girl na dumagan sa akin. Ew! Leave me alone. Go away. Kaya pala nakakatakot kasi babae yung nakapatong. Pero kung lalaki yung nakapatong na yun. Siguro yun? Bangungot. Wet dream siguro yun. Wet dreams. Ano mo talaga? Okay, Tapos, ano ginagawa ng babae? Nakadagan sa'yo? Nakadagan lang siya, tapos hindi ko madilat yung mata ko. Kasi alam ko, parang pag dilat ko, parang nasa harap, nasa mukha ko. Yan dito. Nasa face mo. Oo. Ganon. May mga friends din ako, same common denominator yung story. Ayan na, may nakadagan at nandito yung mukha na hindi sila makagalaw. Na para bang may mabigat na force. Yes, correct. Oo. Common denominator yan. Di ka makagalaw, di ka makahinga. Parang sumigaw, tangina, ayaw. Walang lumalabas sa bibig. So feeling ko totoo talaga. Kasi scientifically, ang tawag sa kanya ay sleep paralysis. Paralysis. Parang, yung parang hindi ka talaga parang sinasabi nila, nasa in-between ka ng paggising at pagtulog. Parang ganun. Kaya parang nami-mix yung reality versus the dream part. Parang ganun. Kaya hindi ka Pero sabi nila, pag daw ganun yung na-experience mo, dapat daw kalma ka lang. Kasi feeling ko, kaya may mga namamatay sa bangungot na, di ba may mga ganung case na parang, pag sabi nila, bakit namatay? Binangungot siya, ganyan. Feeling ko kasi, parang nawawalan, nagkaka-sudden heart attack. Cardiac arrest. Oo. Kasi may bilis yung tibok ng puso mo, di ka makagalaw, di ka makahinga. Correct. Kasi sino ba namang di atakin doon sa may babae na sa mukha mo, di ba? So parang feeling ko ganun. Kaya sabi nila, pag daw may sleep paralysis ka, ito sa mga nakikinig at saka sa for the benefit of lahat ng mga, syempre lahat ng tayo natutulog, di ba? So for the benefit, sabi nung mga na-research ko, dapat daw hihinga ka lang ng steady, as in breathe in, breathe out. Tapos unti-unti mo daw piliting galawin yung daliri mo. As in small movements. So unti-unting i-move daw yung mga daliri hanggang sa magising ka talaga ng tuluyan. Pero daw yan, minsan daw yung mga binabangungot dahil sa stress, ganyan, dahil sa mga
traumatic experiences, ganun. So, kailangan talaga ingat tayo pag ganyan, di ba? Ako pa naman yung tipong biglang naaalala yung, bawa may pinag-usapan tayo, tapos bigla ko siyang maalala. Ayoko pa naman, dahil ito, nakakatakot yung kwento. So, baka managinip na si Mike. Sige. Sige, talaga. Hindi. Ganyan ang gusto mo. Hindi talaga. Ganyan ang gusto mo. Mamaya matutulog pa naman, tapos, Kaya kailangan magbanlaw talaga tayo. Manood yung SpongeBob, ganyan, yung mga ganyan. Oo, kailangan magbanlaw. Kailangan magbanlaw. Diba? Laging ganun pag nanonood ng mga horror. Ang dami pa naman palabas ngayon. Isa pang story ang babasahin natin sa pagbabalik ng Siligang sa Gabi. Ha? Meron pa? Hi, this is Lane from London, Ontario, Canada. And I love Siligang sa Gabi, the podcast.